Muling dumalaw kay Venice si Mr. Hernandez. May dala na naman itong regalo at pumpo ng mga mamahaling rosas. Tulad ng dati, nagpapasiklab na naman ito sa kanya. Sa pagkakataong iyon, naroon si Mr. Aquesta. Lumapit ito sa kanila sa salas. Milyonaryan ka pala. Pansin ni Mr. Hernandez dito. Pinapasyalan ko lang itong si Venice. Naupo si Mr. Aquesta sa tabi ni Mr. Hernandez. Nakatingin lamang siya. Alam mo, Ilian, anito kay Mr. Hernandez, huwag mo nang seryosohin ang panliligaw mo rito kay Venice. Bakit naman pare? May pagtatakang tanong ni Mr. Hernandez dahil mahigpit at mabigat ang magiging karibal mo. Napakunot ang noo ni Mr. Hernandez. Sino ang magiging karibal ko? Si Don Sobel. Nakita niyang parang nanlumo si Mr. Hernandez. Parang nawala nito ng pag-aasa. Bakit ba nagbitiw agad ng konklusyon ang ama ni Arthur? Gaano na ba katiyak na liligawan siya ni Don Sobel at magugustuhan niya ito? Minsan kasama siyang umuwi ni Arthur galing sa opisina ng construction company nito. Dinat na nilang naghihintay rito si Margie. So kasama mo pala ang chimay niyo. Puna nito habang nakatayo sa salas. Saan ba kayo nanggaling? Margie, ano bang tanong iyan? May himig pagkainis na sita ni Arthur. Hindi ba tumawag ka sa akin at sinabi ko na nasa opisina ako? Madali namang sabihin iyan. Malay ko ba kung saan mo dinala iyang alila niyo? Nilapitan ito ni Arthur at inakbayan. Margie, alam mo namang loyal ako sa iyo. At kahit kailan, hindi ako papatol sa isang katulong lang. Masakit sa tenga ang narinig niyang iyon mula sa binata. Pero okay lamang sa kanya iyon. Kahit ano ang sabihin ni Arthur, tanggap naman niya. Total katulong naman talaga siya at pinulot lamang nito sa kung saan. You know, Arthur, pagpapatuloy ni Margie, I trust you so much. Lumapit ito sa kanya, pero wala akong tiwala sa babaeng ito. Makaakitin ka niya. Malaking iskandalo yun kapag nagkataon. Lumapit din si Arthur sa kanya. Venice, umakyat ka na sa itaas. Utos nito. May pag-uusapan lang kami. Tumalima naman siya. Parang robot siyang sumunod sa sinabi ni Arthur. Umakyat siya sa itaas ng bahay at nagtungo sa study room. Humarap siya sa computer upang gawin ang isang hindi natapos na trabaho. Ngunit nagsusumiksis sa isip niya ang pagsiselo sa kanya ni Margie. Ganun na ba talaga siya kaganda at nai-insecure ang isang katulad ni Margie sa kanya? Mabuti na lamang niliraw rito ni Arthur na hindi ito papatol sa isang katulong lamang. Hindi ito papatol sa isang katulad niya. Paulit-ulit yung naglalaro sa kanyang isipan. Isang gabi nilapitan si Venice ni Mr. Aquesta. Wala noon si Arthur at hindi pa umuwi. Bakit po sir? Tanong niya. Magbihis ka, utos nito. May pupuntahan tayo. Kinabahan siya. Saan po sir? Ipinaiimbita ka ni Don Sobel. Naguluhan siya. Bakit naman siya iimbitahin ng isang bilyonaryong katulad ni Don Sobel? Bakit po? Usisa niya. May kaunting selebrasyon lang sa bahay niya. Kaya isuot mo ng pinakamaganda mong damit. Pero sir, wala po akong magandang damit. Halika sa silid ni Flor at pumili ka sa mga damit niya. Sir, baka po magalit si Ma'am Flor. Akong bahala. Desidido talaga si Mr. Aquesta sa gusto nitong mangyari. Pinamili siya nito sa mga mamahaling damit ng anak nitong si Flor. Nakaramdam niya ay alipin lamang siya kaya napasunod na lamang siya rito. Napilitan siyang isuot ang damit na ibinigay sa kanya ni Mr. Aquesta. Isa yung mamahaling party dress at kahit hindi siya nag-ayos ng kanyang sarili, tumingkad pa rin ang kagandahan niya sa damit na iyon ang maisuot nila. Napakaganda mo talaga iya. Buong paghangang komento ni Mr. Aquesta. Tiyak na lalong hahanga sa iyo si Don Sobel. Malungkot na napayuko siya. Sir, bakit kailangan ko pong makiharap kay Don Sobel? Naitanong niya. Nilapitan siya nito. Iha, kailangan ko kasing makipaglaro sa taong yun. Kailangan makuha ko ang pabor niya para mapalakas ko ang ilan sa mga nanghihina kong negosyo. Ang gusto ko ay anuwirin mo lang siya. Makipaglaro lang sa kanya. Alam ko may gusto siya sa'yo. Pero kung sakali baka swertehin ka. Baka kasalan ka niya at magiging bilyonarya ka. At baka balang araw ako na ang titingaya sa'yo. Muli siyang napayuko. Humigit kumulang alam na niya kung anong gustong mangyari ni Mr. Aquesta. Gusto siya nitong regalo kay Don Sobel upang makuha ang power nito. Ganoon pa man siya nakadama ng takot. Magaan kasi ang loob niya kay Don Sobel unang kita pa lamang niya rito. At hindi siya naniniwalang pagsasamantalahan siya nito. Iyon na ang dahilan kaya sumama na rin siya kay Mr. Aquesta. Hindi naman sila gaanong lumayo. Ilang sandali lamang ay pumapasok na sila sa isang eksklusibong subdivision ng mga mayayaman. Halos pulos mansyon din ang mga bahay roon na katulad ng komunidad na kinabibilangan ng mga Aquesta. Itinigil ni Mr. Aquesta ang kotse sa tapat ng isang magarbong mansyon na may malawak na bakuran.
Iyan ang bahay ni Don Sobel, sabi nito. Agad namang binuksan ang gate para sa kanila. Ipinasok ni Mr. Aquesta ang kotse sa loob ng bakuran. Bumaba sila. Nariyan ba ang amo mo? Tanong nito sa isang lalaki. Opo sir, sagot ng tinanong. Kanina pa kayo hinihintay. Kumatok si Mr. Aquesta sa malaking pinto ng mansyon. Isang katulong ang nagbukas niyon. Tuloy po kayo sir, anyaya nito. Tumuloy naman sila. Tahimik na nakasunod lamang siya kay Mr. Aquesta. Dinatnan nila si Don Sobel na nasa sala sa tumiinom ng red wine. Emilio, anito nang makisa sila. Atlas dumating ka rin pero bakit kasama mong batang yan? Nagtaka siya sa reaksyon ni Don Sobel. Hindi pa alam nito na kasama siya ni Mr. Aquesta. Kung ganun, ideya lamang pala nang huli na dalhin siya kay Don Sobel. Sir, naisipan ko lang siyang isama. Katwiran ni Mr. Aquesta. Para naman hindi maging boring kung tayo lang mag-uusap na dalawa. Napangiti si Don Sobel. Anyway, I'm glad that isinama mo si Venice. Maupo kayo. Noon lamang parang nakahinga ng maluwag si Mr. Aquesta. Naupo silang pareho. Bueno, panimula ni Don Sobel tungkol sa napag-usapan natin noong isang araw. Nakapag-desisyon na ako. I decided to agree with your proposal na i-merge ang mga kumpanya natin. Kailangan natin ito upang mapatatag ang dalawang kumpanya at maiwasan nating mag-layoff ng mga empleyado. But kailangan pa rin natin konsultahin ng ibang board members para sa ilang teknikalidad. Thank you, sir. Masayang pasasalamat ni Mr. Aquesta. Magpapatawag ako ng board meeting as soon as possible. So wala na tayong gaanong mapag-uusapan pa. Sige ho, sir. Hindi na rin siguro ako magtatagal. Aalis na ako para makapagpahinga na kayo. Iiwan ko muna sa inyo si Venice. Bakit? Gulat na reaksyon ni Don Sobel. Siya man ay nagulat. Bakit iiwan siya ron ni Mr. Aquesta? Anong ibig nitong mangyari? Napakamot ng ulo si Mr. Aquesta. I mean, may iba akong pupuntahan at dadaanan na lang uli ako para sunduin siya. Sige, sir, bye. Mabilis na umalis si Mr. Aquesta. Nakunot na pa rin si Don Sobel. Hindi ko talaga maintindihan ng amo mong yan. Komento nito. Hindi ko alam kung ano-ano ang pumapasok sa isip. Anyway, kumusta ka na iya? Mabuti naman po. Na kayo kong tugon niya. Natagpuan mo na ba ang father mo? Hindi pa po. Don't worry. Hinausap ko na ang sekretarya ko. Inutusan ko siyang lumapit sa isang detective agency para siyang maghanap sa father mo. Nakakahiya naman po sa inyo. Huwag mong intindihin iyon. Iha, baka inaanto ka na ipahahatid na kita sa bahay ng amo mo. Nakakahiya po sa inyo. Magji-jeep na lang po ako. No, ipahahatid na lang kita kay Miguel. Cora, tawagin mo si Miguel at sabihin mo ihanda ang kotse. Opo, sang-ayon naman ang katulong na si Cora. Inihatid nga si Venice ang kotse ni Don Sobel sa bahay ng mga Aquesta. Ipinagmaneho siya ng driver nito. Alas 11 na iyon ng gabi. Nang pumasok siya ay may isang naghihintay sa sala. Si Flor, nang makita siya ay galit siyang pinatayo. Pinakailan mo pala ang damit ko. Deklara nito, nakialamera ka. Bago pa siya makailag ay sinabunutan na siya nito. Hindi na nagawang makapangatwiran. Nasasaktan talaga siya. Alam ko kung kanina ng kotse yun. Dagdag pa ni Flor habang patuloy sa pagsabunot sa kanyang buhok. Kay Don Sobel, pumapatol ka pala sa matanda ha. Harot ka talaga, mukhang pera. Nag-iiyak na lamang siya at wala siyang malinaw na masabi. Tama na yan, sansala ni Arthur. Napababa ito ng marahil ay maulinigan ng kanilang pag-iingay. Maagap nitong naawat ang kapatid at tiniharang nito ang katawan sa kanya. Noon lamang naawat si Flor sa galit pa rin. Hubarin mo ang damit ko, sigaw nito. Hindi bagay sa iyo mga ganyang damit. Shut up, sigaw ni Arthur sa kapatid. Pagkatapos ay bumaling ito sa kanya. Umakit ka sa itaas may pag-uusapan tayo. Mabilis ang mga paang pumanik siya sa second floor ng bahay habang umiiyak. Sa study room siya tumuloy nang maalala niyang may sasabihin daw sa kanya si Arthur. Natitiyak niyang sermon ang aabuti niya rito. Bakit suot mo ang damit ni Flor Venice? Tanong sa kanya ni Arthur nang puntahan siya nito sa study room. Ipinasuot lang ito sa akin ng daddy mo, sumbong niya. Ipinasuot, saan kayo nagpunta? Kina Don Sobel. Anong ginawa mo ron? Wala akong ginawa. Nagpunta ka ron ng walang ginawa? Imposible. Arthur, maniwala ka sa akin. Pinilit lang ako ng daddy mo na sumama sa kanya roon. Saka wala naman talagang anumang nangyari sa amin ni Don Sobel. Paliwanag niya habang patuloy sa pag-iyak. Kung hindi ka interesado sana'y tumutol ka. Nahihiya ako, daddy mo yun Kahit sino pa, kahit ano pa, huwag kang sasama. Matigas na pahayag ni Arthur. Babae ka at dapat mag-iingat ka sa mga lalaki. Sige, hurarin mo na ang damit ni Flor. Bumaba ka na at matulog ka na sa silid mo. Pero hindi pa tayo tapos. Marami pa tayong pag-uusapan. Tumalima na lamang siya. Kapansin-pansin na palaging mainit ang ulo ni Arthur at hindi iyon maintindihan ni Venice. Hindi niya alam kung may kaugnayan iyon nung isang gabing sinama siya ni Mr. Aquesta sa bahay ni Don Sobel. Nasa study room sila noon.
Sir, kung dahil sa akin ay nagkakaproblema kayo, pagbubukas niya, uuwi na lang siguro ako sa Cebu. Umaling ang tingin sa kanya ni Arthur. Sino ang may sabing may problema ako sa'yo? Tanong nito. Kasi lagi kayong nagagalit ngayon. Natural na mainit ang ulo ko dahil marami akong trabaho. Sabi ni na Ate Lena, hindi na naman daw kayo dating ganyan. Anong ibig mong palabasin? Na dahil sa'yo ay nagkakaganito ako. Sino ka ba sa buhay ko? Parang gusto niyang ipahiya si Arthur. Uuwi na lang ako sa amin. Matagal bago ito nagsalita. Akala ko ba interesado kang hanapin ang ama mo? Bakit ngayon ay bigla mong naisipang umuwi? Kasi dahil sa akin nagkakaproblema kayo. Venus, wala akong problema sa'yo, okay? Naniniwala ba kayo sa sinasabi ko? Anong sinasabi mo? Na wala naman talaga nangyari sa amin ni Don Sobel. Muli ay matagal bago ito nakasagot. Naniniwala ako. Kaya lang hindi ko rin maiwasan na mag-alala na baka balang araw mahulog ka sa kamay niya. Baka masira ang buhay mo. Paano naman masisira ang buhay ko? Hindi naman ako papatol sa isang lalaki kung hindi ako nakakatiyak na siseryosohin niya ako. Napatitig sa kanya si Arthur. Yumin, kapag sineryoso ka ni Don Sobel, papatol ka, pakakasal ko sa kanya. Halimbawa lang iyon, wala akong sinasabing ganun. So there must be some possibility na magustuhan mo si Don Sobel. Mabait si Don Sobel, maganang loob ko sa kanya. That's it, malapit ka na nga mahulog sa bitag ng matandang iyon. Pagkasabi niya ay hindi na ito muling kumibo pa. Hindi na rin siya nagsalita pa. Maraming pumapasok na palaisipan sa utak ni Ibanez, ang pagiging malapit sa kanya ni Don Sobel at ang pagiging emotional ni Arthur dahil sa pagiging malapit sa ibang lalaki sa kanya. Nagpapaalam naman siya sa binata upang umuwi na sa Cebu, pero mukhang ayaw naman siya nitong payagang umalis. Ang totoo, nahihirapan na siya sa pamamahay ng mga kwesta. Kung hindi rin lamang siguro kay Arthur ay matagal na siyang umalis sa bahay na iyon. Hindi siya sanay makisama sa mga katulad ng kapatid at ina ni Arthur na mababa ang tingin sa mga katulong. Hindi rin niya matanggap ang ginawa sa kanya ni Mr. Acuesta na ipangregalo siya sa isang mayaman upang makakuha lamang ng pabor. Kung bakit hanggang ngayon ay wala pang nangyayaring masama sa kanya ay dahil na rin siguro sa tulong ng Diyos. Alam niya hindi siya pababayaan ng Diyos. Iyon ang dahilan kaya ayaw niyang magtanim ng anumang sama ng loob kahit kanino. Lalo siyang minamaltrato ng dalawang kapatid ni Arthur. Hindi niya alam kung bakit. Sabi ng mga katulong nag-iinggit lamang daw sina Sylvia at Flor sa kanya dahil mas maganda siya at mas pansinin ng mga lalaki. Tiniis na rin niya ang mga ito alang-alang kay Arthur. Madalas pa rin silang magkasama ni Arthur. Lagi siyang isinasama nito sa opisina. Tuloy tinutokso na ito ng mga kaibigan nitong arkitekto at engineer. Mas madalas mo pa yata siyang kasama kay Margie. Puna ng kasamahan ni Arthur na isa ring arkitekto. Of course, dahil siyang sekretary ko, assistant at alalay ko. Napakahusay mo namang pumili ng secretary. Sabad ng isa pang arkitekto. Maganda na. Sexy ka pa kahit hindi magsuot ng sexing damit. Mga tol, hindi ko ipagpapalit si Margie kahit kanino. I love her very much and no one can take her place in my heart. So pwede ka pala kaming manligaw kay Venice. Sabad ng isa pa. Hindi pwede. Tanggi ni Arthur. Bata pa siya. She's only 17 kaya hindi ako makapakayag na bulahin niyo lang siya. Tol, isang taon lang naman ang hihintayin ko. Hindi ko naman siya bubulahin. Seryoso ako. Hindi pa rin pwede. Matigas na ang tono ni Arthur kaya nanahimik na ng mga kasamahan nito. Tahimik lamang din siya. Ayaw niyang makihalo sa usapan ng mga ito. Bakit nga ba sobrang pagiging protective sa kanya ni Arthur? Siguro napamahal na siya rito bilang kapatid. Nasa study room sila ni Arthur sa bahay ng mga ito nang tumunog ang mismong telepono nito. Siya ang malapit sa aparato kaya siya ang sumagot. Hello, bati niya sa nasa kabilang linya. Hello, Acuesta Residence, tanong ng isang tinig na lalaki. Opo, si Venice po ito. Venice, mabuti ikaw ang sumagot. Don Sobel, ako nga iya, may balita na ako tungkol sa iyong ama. Nakadama siya ng katuwaan. Natagpuan niyo na po ba siya? Oo, pero hindi ko muna maidetalye sa iyo ngayon. Ang gusto ko ay pumunta ka rito sa bahay ko. Ipapasundo kita. Pero sir, bakit niyo naman ako ipasusundo? Magko-commute na lang po ako. Basta hintayin mo si Miguel at susundin ka. Okay po. Ibinabana niya ang telepono ng paalam ito. Sino yun? Tanong sa kanya ni Arthur. Muli siyang naupo sa harap ng computer. Si Don Sobel, matipid niya sanong. Ano ang kailangan niya sa'yo? Natagpuan na raw nilang father ko. Susunduin daw nila ako mamaya. Masyado ka naman yata ang espesyal kay Don Sobel. Marami na raw siyang natutulungan. Natural lang daw sa kanya ang tumulong. Oo, kilalang pilantropo si Don Sobel. Pero sa lahat ng tinulungan niya, ikaw lang yata ang personal na kinakausap niya at tinutulungan. Ipinasusundo at ipinahahatid ka pa sa sarili niyang kotse. Mahihimik na hinanakit ang boses ni Arthur.
Siguro nag-aalala lamang ito sa sobrang pakikipaglapit niya kay Don Sobel. Nag-iingat naman ako. Paniniyak niya rito. Saka naman hindi ako basta magtitiwala sa isang tao kung hindi ko siya lubos na kilala. Paano ako maniniwala? Munti ka nang maibenta sa prostitusyon dahil sa sobrang pagtitiwala mo. Ngayon uulitin mo pa ba yun? Hindi na lamang siya kumibo. Hindi niya alam kung paano ipaliliwanag kay Arthur ang mabuting trato sa kanya ni Don Sobel.